sa ating Panginoon. At ito po ay mula pa rin sa 1 Peter. So kung nung Sunday po ay chapter 4, so tumalon po tayo, parang nag-fast forward. Ngayon rewind naman. So balik po tayo sa chapter 2. Okay? Dito po sa chapter 2, verse 13 to 17. Ang atin pong passage ngayon pong umaga. So, aklat po ng unang Pedro, Kabanata 2, talata 13 hanggang 17. So, ito pong ating pag-aaralan sa umagang ito. 1 Peter chapter 2, verses 13 to 17. Kung nakita na po natin, tayo po isang daling tumayo para po sa pagbasa. Be subject for the Lord's sake to every human institution, whether it be to the emperor as supreme or to governors as sent by him to punish those who do evil and to praise those who do good. For this is the will of God, that by doing good you should put to silence the ignorance of foolish people. Live as people who are free, not using your freedom as a cover-up for evil, but living as servants of God. Honor everyone, love the brotherhood, fear God, honor the emperor. Purihin po ang Panginoon. Tayo manalangin. Aming Diyos, salamat po sa umagang ito at muli po kaming makakarinig ng inyong pong salita. At patuloy, O Diyos, buksan niyo po ang aming pong mga isipan at aming mga puso sa katotohanan na inyong pong ihahayag. At patuloy po kaming maging submissive and obedient sa lahat ng aming mariginig, Panginoon. Help us to grow more according to your will, Panginoon, sa liwanag ng inyong pong salita. At patuloy po, ang lahat ng ito ay magtaas lamang sa iyo at magbigay daan para po lamang sa iyong kapurihan. At ang inyong pong lingkod na gagamiting tagapagsalita ay gamitin niyo po lamang instrumento, itago niyo po sa likod ng iyong pong kabanalan. Salamat pong muli, purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po tayong lahat, mga kapatid. Kita po natin sa TV, ano po. So, ang ating theme is the Christian submission toward society. But actually, masyadong broad. Ano po, to be specific, is ang tinutukoy natin dyan is yung authority na meron po dito sa lupa. So, being a Christian, bilang isang Kristiyano, we have to be conscious about human authorities. So, kailangan maging aware po tayo na hindi lang ho ang authority na sinusunod natin is yes, that we are inside the body of Christ and we belong to the body of Christ and Christ is the head. So, siya po yung authority sa church. But it doesn't mean na siya lang yung authority sa buhay nating bilang mga Kristiyano. But also, since na tayo po ay nandito pa sa lupa, so we also belong sa ibang authority na bagamat hindi sila kumikilala sa Diyos, pero ang Diyos ang nag-appoint sa kanila at ang Diyos din po ang nag-institute sa kanila. Kaya dito po sa ating passage, makikita po natin bakit po sinabi ito ni Apostle Peter sa mga persecuted Christians. Because, para magkaroon po tayo ng background, meron po silang mga hindi sinusunod sa batas ng Roma. Yan. So, kasi under po sila ng Roman Empire. And, of course, meron pong contradicting doon sa kanilang faith sa Panginoon. Kaya hindi sila sumusunod. And, ang pinapaalala po dito ni Apostle Peter or ang kanyang pinamamanhik dito is kung ano man yung maging consequence dahil sa kanilang disobedience sa Roma, dahil against ito sa kanilang pananampalataya, kailangan nilang tanggapin. Kailangan nilang i-admit because ito'y pagpapakita pa rin ng kanilang pagiging Kristiyano o pagiging tagasunod ng ating Panginoon. So, bagamat parang mahirap para sa atin, di ba? Since na tayo ay nandito pa rin sa mundo. But remember, dito po sa 1 Peter, makikita po natin na ang pakilala po sa ating mga Kristiyano is that we are citizens of heaven. So, hindi po tayo mamamayan lamang ng Pilipinas. At meron din tayong halimbawa ay kung senior tayo, senior citizen, di ba? But we have our citizenship in heaven. So yan po yung pinaka-prominent and pangunahing pagkamamamayan po na meron po tayong lahat, mga Kristiyano, mga kapatid.
So we are heaven, sabi nga, citizens or citizens of heaven. Tayo po ay mamamayan ng langit. So, meron po tayong objective, and ang objective po natin, mga kapatid, is to keep our public testimony as a living example how a citizen of heaven should submit himself or herself. So, bilang isang mamamayan ng langit, paano dapat tayo maging halimbawa sa pagpapailalim? So, the word submission, kaya ang keyword natin dyan is the word submission o pagpapasakop, pagpapailalim. Hindi po pwedeng ang isang Kristiyano hindi marunong magpailalim o hindi marunong magpasakop. Kasi ang ating example dyan is no other than ang ating Panginoong Hesus. Kung paano po siyang nagpasakop sa kalooban ng kanyang Ama nung siya po ay nagkatawang tao. So ito din yung ating pattern para sumunod sa authorities hanggat ito ay nakapaloob sa ating pananampalataya or ito ay naka-align sa ating pananampalataya. Kaya to keep our public testimony as a living example when it comes to submission, kung paano tayo magpasakop sa mga authorities sumasakop sa atin. Ano po? So remember na hindi lang tayo church, tayo din bilang mga tao, tayo mamamayan ng bansang ito. Ano po? At meron pong nakatalaga na kung saan ay responsibilidad tayo. Ano? So siya'y obligado para sa protection and safety ng ating bansa, 'di ba? O ng bawat mamamayan ng ating bansa. So ganun din po yung makikita ho natin diyan sa ating passage. Kaya mga kapatid, bilang isang Kristiyano, ano ang ating take about submission? So what is your take about submission? Para sa atin, anong ibig sabihin ng pagpapailalim? At ito ba'y nangangahulugan na ikaw bilang isang Kristiyano ay maging kaaway? Does it mean that a Christian or to be a Christian is to be a public enemy? Tayo ba ay hinihikayat na maging kaaway ng gobyerno? Tayo ba'y hinihikayat na maging kaaway ng sinumang may authority sa atin o namumuno sa atin? Ganun ba ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano? Katulad ng isang political insurgent o yung mga taong hindi sang-ayon sa gobyerno? So, ganun ba ang pagiging Kristiyano? Ganun ba ang nais ng Diyos? Are we called to oppose all human authorities? So, tayo ba'y tinawag na maging Kristiyano para tuligsain at salungatin ang lahat ng otoridad? Suwayin ang lahat kung ano ang kanilang ipinapagawa sa atin? Halimbawa ay ang pagiging indifferent sa pag-obserba ng mga batas. So, kasi Kristiyano ako, hindi ako sakop niyan. You're wrong. Ano po? Kung ikaw ay nananatili pa sa mundong ito, you're still under, sabi nga, obligation to follow the rules. Obligado pa rin tayong sumunod dahil tayo ay nandito pa rin sa lupa. At sa pamamagitan niyan, ipinapatutuo natin ang Panginoon. Kaya ito po ang ating main objective, to address such misconceptions about being a citizen of heaven, how he should put the principle of submission into practice. Paano natin ilalapat ang katotohanan patungkol sa pagpapasakop bilang Kristiyano. Pakatandaan po natin, ang pagpapasakop po ay buhay sa isang Kristiyano. Hindi po yan isang duty o tungkulin lamang. Katangian po yan ng isang Kristiyano. Yamang meron siyang kaisipan na kung saan merong nangunguna sa kanya at handa siyang magpailalim dito. Okay? Kaya dito po makikita natin that there are at least 5 important things about submission to civil authorities, okay, sa mga otoridad. At yan po ay isang area na kung saan may papakita natin ang ating pagiging isang Kristiyano. May papakita natin yung ating testimonya bilang isang Kristiyano. So, from verse 13, makikita natin, be subject for the Lord's sake to every human institution. So, let us focus first doon po sa salitang be subject or submit yourselves.
So that is our first point, and that is the mandate for submission. So this is a command, obviously. At makikita po natin, ang salitang submission or subject, sabi dito, sa salitang original po, ang ibig sabihin is to arrange information under the commander. This is a military term which means to arrange information under the commander. So, para ho tayong isang tropa, or sundalo, or kadete. Pag sinabi ng commandant or ng officer na harap sa kaliwa, dahil ikaw ay under ng iyong commander, you have to follow. Di ba? Hindi ka pwedeng humarap sa kanan dahil gusto mo. Nang sabi ng commander, humarap ka sa kaliwa. Okay? At pag sinabing humarap ka sa likod, yamang ikaw ay under niya, humarap ka sa kaliwa. Sa halip na humarap ka sa likod o tumalikod ka. So, hindi po akma sa isang lingkod ng Diyos. Di ba? Hindi ho tayo commander sa ating sarili. Meron tayong commander. First, ang Diyos. At meron din mga commanders na kung saan tayo din po ay kinakailangang magpailalim kung ang kanilang ipinapagawa sa atin ay hindi naman taliwas sa salita ng Panginoon. Okay? Kaya sabi dyan, to arrange information under the commander. That's why submitting to the authorities is right, for they are instituted by God. Since God is the author ng lahat ng authority, ano po? So, first, ano po yung authority na ibinigay niya sa tao? Going back in the book of Genesis. Yan. So, ibinigay niya sa tao ang lahat. Sabi nga, to rule, to subdue, di ba? Lahat ng nilikha, siya ang mangangalaga, siya ang magme-maintain, siya ang magsisilbing, caretaker, di ba? Or vice regent ng lahat ng nilikha niya. So that's the first time kung saan ibinigay ng Diyos ang authority sa tao. But ang nangyari nga po dahil po sa temptation, so yun po ang naging kinalabasan. Pumasok po ang kasalanan, nagkaroon po ng kapabayaan sa part ng tao, negligence. Kaya mahirap po na kapag ikaw ay nasa isang posisyon na meron kang hawak, let's say mga tao, at nagkaroon ng kapabayaan, lahat ng pananagutan ay nasa iyo. Lahat ng, consequences sa iyo ipapataw. Di ba? So, again, submitting to the authorities is right, for they are instituted by God. So, ang Diyos ang nagbigay ng lahat ng otoridad at ito'y pagkilala natin sa Kanya bilang siya ang nagbigay or nag-institute ng lahat ng ito. So, in Romans chapter 13, ito po yung parallel, So, this is the parallel passage or cross-reference po natin dito po sa ating topic. So, Romans 13. So, ano dapat ang maging tindig ng isang Kristiyano pagdating sa kaniyang pagiging isang mamamayan? At meron pong gobyerno or human government na nangunguna sa kanya. Let every person be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. So, meron tayong, let's say, reservation, apprehension doon sa tao na nakapwesto. Hindi natin gusto yung pamamalakad, hindi natin gusto yung personality, hindi natin gusto yung pagmumukha. Pero, ano pong sabi dito? Lahat ng authority ay galing sa Kanya, and those that exist have been instituted by God. Be subject. Huwag tayong magpadala sa ating mga kuro-kuro para hindi natin respetuhin at sundin ayon sa Kanyang posisyon. Dahil yan ay sukat din ng ating pagiging isang Kristiyano. Di ba? Bilang tayo mga tao, sabi nga, tayo po ay ma-opinion. Yan. So, opinionated tayo, madali tayong magbigay ng komento,
madali nating tingnan ang tao. But remember, hindi yan ang tinatawag nating defining element when it comes to submission. Para sumunod tayo o hindi, o magpasakop tayo hindi, sila'y inilagay ng Panginoon. Wala, hindi kong gusto yung taong yan kasi ganito ang history niyan. Ito ang buhay niyan. Ganito ang vision niyan. Kung doon lang tayo magpo-focus, makukompromiso yung principle na dapat nating gagawin bilang Kristiyano. Okay? Kaya, sabi dito, they are instituted by God. Therefore, whoever resists the authorities resists what God has appointed, and those who resist will incur judgment. Okay? Kung halimbawa, local official or national, ayaw nating sumunod sa kanya dahil ayaw lang natin, yung kanyang mga reforma, ayaw natin, yung kanyang mga yung kanyang plataforma, nung siya'y tumatakbo pa, ayaw natin, tapos nung siya'y nakaupo na, hindi tayo susunod. So, ano yung nako-compromise? Yung ating patotoo bilang Kristiyano. Okay? Ano man ang naging daan, sabi nga para siya'y maupo, pero since, sabi nga still, ito po ang sabi ng Bible. Ano po? Whoever resists the authorities resists what God has appointed, and those who resist will incur judgment. So may punishment. Okay? Kaya ito po ay isang mandato para sa ating mga Kristiyano. Tayo man ay isang citizen or ng let's say, residente ng isang barangay o ng isang bayan o ng isang lalawigan. Obviously naman, talagang tayo ho ay mamamayan. So, submit. Hanggat ang kanilang ipinapatupad ay hindi naman makakasama sa atin. At ang kanilang ipinapatupad ay hindi rin salungat sa salita ng Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, submission, to the authorities is a mandate to us. Hindi man natin gusto ang nakaupo, ang namumuno, sa anumang dahilan, but our duty as a believer in Christ is to submit. Tayo po'y magpasakop sa church, ganun din. Kasi under po tayo ng Panginoon. Kung sino ang inilagay ng Panginoon, submit. Huwag tayong magkaroon ng preference. Kung sino man yung gusto nating pakinggan, kung sino man yung gusto nating susundin sa loob ng church. Amen? Amen. Ay gusto ko dito kasi magaling tong magsalita. Dito gusto ko dito kasi magaling tong magkwento ng halimbawa, sabi nga kung tungkol sa realidad ng buhay. May mga kanya-kanya tayong kumbaga nakikita. But pakatandaan po natin, isa din 'yan sa ginagamit ng kaaway para magkaroon tayo ng dissensions sa loob ng iglesia o pagkakahati-hati. Or magkaroon tayo ng partisanship sa loob ng church. Yan po ay hindi kalooban ng Diyos. We are united. Remember, tayo pinag-isa ng Panginoon. Okay? That's why tayo po ay maging aware. Christians must be aware that they are somehow under custody or somebody else's custody. Tayo po ay nasa ilalim ng pangangalaga, halimbawa, ng ating bayan o ng ating bansa. At kailangan nating magpasakop sa kanila. In Proverbs chapter 24, ito po ang makikita po natin. Sa Proverbs chapter 24, verse 21 and 22. My son, fear the Lord and the king, and do not join with those who do otherwise. For disaster will arise suddenly from them, and who knows the ruin that will come from them both. So, yung sinasabi po ditong, do not join with those who do otherwise, ang tinutukoy po dyan is yung mga rebels.
Yung mga magtataksil, sa gobyerno o sa pamunuan. Hindi ho kalooban ng Diyos na mag-engage ang Kristiyano dyan. We are not against government. Tayong mga mananampalataya, we submit hanggat ito ay kalooban ng Panginoon, hanggat ito ay consistent sa ating pananampalataya. Sapagkat, sabi dito, for disaster will arise suddenly from them. May nakaambang panganib o trahedya sa kanila. And who knows the ruin that will come from them both. Wala pang nag-aakalang kung anong mangyayari sa kanila dahil sa kanilang pagrebelde sa gobyerno o sa kingship o sa anumang authority. Kaya hindi po katangian ng isang Kristiyanong tuligsain at suwayin ang anumang authority. So, isa pa kong example natin dyan is 4 years ago, tayo ho ay na-lockdown, di ba? Na-lockdown ho tayo for 2 months. And we know that yan po ay naging order ho ng ating gobyerno para sa ating safety at sa ating kalusugan. Pero kung tayo mag-resist sa order ng gobyernong ito, of course, dalawa lang ang pupuntahan natin, kulungan o libingan. Makulong ka dahil sinuway mo ang order na huwag kang lalabas ng bahay o libingan dahil hindi ka sumunod sa kanilang panuntunan na magsuot ng mask. Di ba? So, kaya may consequence. Kung ano mang disobedience ang gawin po natin sa hindi naman ikasasama natin mula sa kanila, so meron pong consequence. So, nagpasako po tayo, sumunod po tayo, kaya po nagkaroon tayo for the meantime ay tayo po nagkaroon ng online, di ba? Hindi po tayo nagkita for ilang buwan and kalooban po ng Diyos ay bumalik na po muli tayo. So, again, this is a mandate to us. Para po sa atin. At tayo po'y sumunod sa mandatong ito. Amen? Amen. So, that is the mandate for submission. And number 2, sa verse 13 pa rin po, makikita po natin, be subject for the Lord's sake. First, we have the mandate. It answers the question, what? Next is the motivation for submission. Ito naman ang sumasagot sa tanong na, for what purpose kaya tayo magpapasakop sa kanila? That is for the Lord's sake. So what is the objective of submitting to the civil authorities? Sinabi po ni Apostle Peter, for the Lord's sake. Para sa Panginoon, hindi para kay Cesar, hindi para kay gobernador, hindi para kay mayor, hindi para kay president, hindi para kay congressman or kung sino man, para sa Panginoon. Yan po ang pinakamagandang motive ho na dapat nating gagawin sa ating pagpapailalim sa kanila. So, why? Sabi dito, for what purpose? For the Lord's sake. Kaya ang subpoints po natin, makikita natin, is we obey them to honor the Lord and His supreme authority. By doing submission or by practicing submission, dito po natin ipinapakita ang ating pagrespeto at ang ating pagkilala sa Panginoon at sa Kanyang authority. Yung Kanyang pagiging Diyos, yung Kanyang pagiging sovereign sa lahat ng authority. Dito ho natin ipinapakita sa ating submission. So in Psalm 9:20, mababasa po natin, put them in fear, O Lord, let the nations know that they are but men. Ipinapanalangin po ba natin ang ating bansa? Ipinapanalangin po ba natin ang mga namiminuno na makilala nila ang Diyos sa kaparaan ng kalooban niya? Kagaya po ng sinabi ng salmista, sabi dito, put them in fear, O Lord. Nawa sa kanilang puso ay magkaroon ng takot sa iyo. Ang lahat ng ito. Huwag sana silang matulad kay Herod in the book of Acts na kung saan inagaw niya ang luwalhati ng Diyos. Kaya ang naging consequence
Ano pong naging consequence? Namatay siya. Di ba? Unti-unting kinain ng uod ng kanyang katawan. Dahil sa kanyang pag-agaw ng kaluwalhatian na dapat ay sa Panginoon. Yan din ba ang nais nating mangyari sa ating mga namiminuno? May masundan pa o may sumunod pa kay Herodes. May sumunod pa sa mga taong umaagaw ng luwalhati ng Diyos sa halip ng ating ipanalangin o panalangin natin, sila'y makakilala sa Diyos. Psalm 22:28, "For kingship belongs to the Lord and He rules over the nations." That's why the title, remember, King of Kings and Lord of Lords. Yan po ay hindi titulo ng sinuman maliban sa ating Panginoon. He is the King of Kings. He rules over all the nations. Kaya sa pamamagitan ng ating pagsunod sa authority ng mundo, sabi dito, ng tao, kinikilala po natin ang authority ng Panginoon. And Psalm 46:10, "Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations and I will be exalted in the earth." Hayaan natin ang pagsunod natin sa kanila ay magbigay daan para patuloy na mailuklok ang Panginoon sa kanyang trono, maitaas ang kanyang pangalan. Hindi ang pangalan ng tao o ang pangalan ng kahit sino sa atin, kundi ang pangalan ng Diyos ang maitaas. Okay? So we obey them to honor the Lord. Kaya pagka sumunod tayo sa batas, kahit isang ordinansa man lang yan ng pambarangay, gawin natin yan para sa Panginoon. Hindi para lang dahil tayo ay mamamayan ng barangay na ito o ng bayang ito. Kundi tayo mga Kristiyano. Sino ba ang higit na dapat maging halimbawa sa pagsunod sa mga batas? Sino? Unbelievers? Mga taong hindi kumikilala sa Diyos? Na kailangan po, mas higit na dapat na maging modelo ang mga anak ng Diyos sa pagsunod. Sa kahit ordinansa man o batas na meron po sa ating lugar. Next, we obey them to imitate Christ's example of obedient submission to His Father. Sa pagsunod natin, ating tinutularan ang halimbawa ng ating Panginoong Hesus kung paano siyang sumunod sa kanyang Ama. Sabi dito, obedient submission, 1 Peter chapter 2 verse 23. When he was reviled, he did not revile in return. When he suffered, he did not threaten, but continued entrusting himself to him who judges justly. Ito po ang halimbawa ng ating Panginoong Hesus kahit there was injustice sa Kanya. Sapagkat ang parusang ipinataw sa Kanya ay hindi talaga para sa Kanya. Hindi dapat ipataw sa Kanya. Hindi siya Romano. Di ba? Siya ay Hudyo. Pero ang punishment na Kanyang tinanggap is Romano. Okay? But He did not revile in return. Walang isang salitang lumabas sa Kanya negative, against, sa mga taong nagpahirap sa Kanya, sa mga taong nanakit sa Kanya. This is our pattern, brothers and sisters. Di ba? Mahirap naman yung tayo nakakilala sa Panginoon, tapos pagkahalimbawa ay mali yung ginagawa natin, di ba? Against dun sa ordinance or batas na meron po. Ikinakatwiran pa natin. Pinagtatakpan pa natin ang ating kasalanan. Ano? Dinadaan na lang natin sa logic. Dinadaan na lang natin sa utakan. Mahirap yan. Nakakilala tayo sa Panginoon. Nahuli ka ng pulis dahil sa isang case or kasalanan. Tapos ikakatwiran natin, pagtatakpan natin. Remember, our example is our Lord Jesus Christ. Bakit pa tayo tutulad sa mga taong ang normal nilang ginagawa ay pilit pagtakpan, pilit
lusutan ang kanilang kasalanan. Okay? No revile. Sabi nga, no, he did not revile in return. And we obey them, for it might become our opportunity to share the gospel or to spread the gospel. That's why, for the Lord's sake, this is the motive, brothers and sisters. Kapag nagmasakop tayo sa pamahalaan, sa, let's say, sa konseho, na meron po sa ating lugar, so itong ating isa-isip, ginagawa natin to para sa Panginoon. At maaaring ito ay maging oportunidad natin may bahagi ang mabuting balita. Our example here is Stephen in Acts chapter 6 and 7. Nung siya po ay hulihin, ang sabi po doon, ang kanyang mukha ay mukha na katulad ng anghel. So wala hong negative reaction po si Stephen. Bagamat alam niyang there was injustice sa kanyang pagkakaaresto kasi mali yung akusasyon sa kanya. Pero ano po ang kanyang pinaka naging depensa sa Sanhedrin? Mabuting balita. Hindi ho siya nagbato ng although later on, talagang naging offensive yung kanyang attack, sa mga Sanhedrin, dahil nandun talaga yung pagsisiwalat ni Esteban na sila ho yung totoong murderer, at mga sinungaling, kung saan ito yung accusation sa kanya. Pero, ito yung naging daan para may bahagi niya ang gospel. Almost the entire chapter 7, ng Book of Acts, makikita po natin. Going back to the Old Testament, hanggang sa ating Panginoon. Kaya, sumusunod tayo sapagkat ito'y maaaring oportunidad natin para may bahagi ang mabuting balita. Amen? Amen? Kaya, again, for the Lord's sake reminds us that our submission to the authorities must be done within the bounds of our Christian faith and within our divine calling as the servants of God. We are under Great Commission to make disciples of all the nations and to baptize people and teach them kung ano po ang katuruan ng ating Panginoon. Ito po'y opportunity, mga kapatid. Okay? Hindi ho ibig sabihin na ang gobyerno hayaan lang natin. Hayaan nating tumakbo ng Kanya. Hindi po ganon. Ipanalangin po natin ang ating pamahalaan. Ipanalangin po natin ng lahat ng mga taong, kung memoryado ho natin lahat ng pangalan ng mga officials Kasi may kaluluwa din yan. Kahit namumuhay sila sa alam nating mali. Ano po? It's our duty na ipanalangin sila. At nandun po yung ating pagsusumikap na sila po ay may masyaran po natin. Ng salita ng Diyos. So again, we obey them for it might become our opportunity. Kaya hindi ho tayo mauubusan ng dahilan para sabihin natin, naku, wala naman akong masisiran. Di ba? Hindi po ganyan ang dapat maging kaisipan nating mga Kristiyano. Kahit simpleng tao o sikat na tao, maaaring gamitin ng Panginoon o maaaring tayong gamitin ng Panginoon para sa kanila. Huwag nating tingnan ng sarili nating maliit at ang mga taong sisiran natin malalaki. Sapagkat sa mata ng Diyos, sino ang hinamak niya sa mundo? Ang mga pantas. Di ba? At ang kanyang pinili, sabi doon, ay ang mga hamak. Kaya sa pamamagitan po nito, mga kapatid, ito ho ang mag-motivate sa atin para mas maging halimbawa tayo sa pagpapailalim at pagpapasakop. Kung sanang Kristiyano tayo pang dahilan ng gulo sa isang komunidad. Tayo pang pagmulan ng iskandalo. Saan mang pampublikong lugar tayo naroon. Di ba?
Dinadala po natin ang pangalan ng Panginoon. At nakakahiya po sa Panginoon. Okay? So these are the first two. The mandate for submission and the motivation. Okay? So ito yung unang dalawa po. Yung sunod nating tatlo, so ito po ay next Sunday na po natin itutuloy. Ano po? So number 3, we have the margins of our submission or the extent or the bounds of our submission. Makikita po natin yan sa verse 13 pa rin po hanggang verse 14. Okay? And then number 4, we have the mindset for submission. It answers the question why. So number 3 answers the question who. The margins or the bounds. Ano po? Then the mindset for submission, verse 15, answers the question why. And then verses 16 and 17, that is our last point, the manners of submission answers the question how. So ito po yung ating susunod, mga kapatid. Ano po? About the Christian submission toward society or civil authorities. Amen? Amen. So maging halimbawa tayo, hindi lamang sa iglesia, collectively, kasama natin ay mga mananampalataya na nakakilala sa Diyos, maging halimbawa din po tayo sa labas, sa komunidad, sa lipunan, sa lahat ng authority na meron sa mundong ito, ipakita natin ang larawan ng ating Panginoong Hesus. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong salita. Minsan pa, patuloy niyo po kaming pinaalalahanan about sa principle na ito, na kami po ay maging halimbawa sa aming pagpapasakop at pagsunod sa lahat ng inyo pong mga itinuturo. Yamang ikaw ang the supreme authority is yours, Panginoon. At ang lahat ng authority na meron sa balat ng lupa na kung saan ay napapailalim din po kami ay kinakailangang magpasakop po kami, Panginoon. At ito'y pagkilala po namin sa iyo bilang ikaw ang Diyos na pinakamataas sa lahat. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami na mailapat namin ito ng tapat at maayos sa amin pong mga buhay, consistent sa inyo pong purpose para po sa bawat isa. At para po sa iyong kaluwalhatian. Salamat pong muli. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan.